Araw mga ka-advance sabi. So welcome po sa Video Talk 101 with Boss Jaime Lim. And ngayon po ang ating special guest po ay walang iba kundi si Sir Marvin C. and Sir Anson. Sir, welcome po sa Video Talk 101. Ayan. Thank you. Thank you, Aaron. Thanks, sir. Ayan. Welcome, Sir Anson, again sa ating podcast. And Sir Marvin C. So, kamusta naman po ang inyong North ngayong Sunday? Actually, hindi gano'ng maganda that is mas Yes, halos lahat naman siguro medyo hindi rin magandang performance. 25 o 20, ilang percent lang? I think mga 30 lang maximum. Mga 30%. Kasi nakita din natin yung result ng PHA kahapon. Talagang almost nasa 30-40% din na nga. Itong sign na ito sa right side, puro smash the other clubs, puro smash daw Sabi ni Nelson, dito sa left, okay. Lakong alamit pa sila. Ang BBCM ko, maganda. Malapit lang kasi din Rosario La Union yata ang BBC. Rosario. Kaya mas malapit sila. Saka hindi yata inabot ng ulan. Dito sa right side. Ang lakas ng ulan, no? Hindi ko nga ina-expect actually. Kasi yun... Nakasa ko, good weather. Doon sa site, maganda. Doon sa amin, maganda. Saka pag tinignan mo sa forecast, maganda. Maganda. Cloudy lang. Mainit. Hapon, mainit. May araw. Gulong din ako Well, yan, Sir. Sir Marvin, so, since ilan po yung nag-start po kayo ng team nyo ng North, sir? North, actually, nasa minimum ko 20. 20? Oo. So, pero, minimum lang po talaga. Yeah, no. Nung start the race, 12 na lang natitira. Okay. And then, ilan po ang nag-clock nyo na yun, sir? Actually, isa lang. Okay. And then, sa buong achievement nyo po sa PHA na nanalo. So, since kailan pa po kayo nag-start mag-debate ng PHA? Nag-start ako sa PHA 1987. 1987. Sino nagpasok sa'yo sa PHA? Actually, parang si Byron Del Pilar. Yung nasa... Brian Del Pilar, yes. Yung bata. Yes. Magkapatid. Malaki na. Yun na nga. And then, since 1987, nung nag-start po kayo, ano po yung mga landlines na hawak po? Actually, meron ng mga Amil, Vanderbroek, mga ganyan. Okay. Ang Amil way back, kung ba yan 70s? Mga early 70s, mga 70s raw, So, kamusta naman, sir, yung performance ng Amil, sir? Actually, hindi ko naman gano'ng that time, as a beginner, hindi ko naman gano'ng na-kaso, tsaka hindi gano'ng marunong. And, Amil, medyo maliit. Medyo maliit yan. Maliit ang Amil. Oo. Emil Dewert ba yun? Amil. Iba yung Amil. A-M-E-E-L. Amil. All lines. Actually, ang alam ko, na-acquire ako ng ibon kay Julian Pabilonia. Yes, that time. Nung beginner ako. Actually, bagong line sa akin yung Amil. Oo, bagong line sa akin. So, ngayon ko lang siya narinig yung Amil. And then, si Sir Marvin C., paano po pumipili ng magandang breeders po na i-prepare? Actually, may kaniya-kaniya, number one, nasa bloodline ang inaano ko. Then, secondly, yung balance ng ibon. Third, titignan ko rin sa mga mata kung yan lang naman ang... So, naniniwala po ka sa eyesight? Eyesight, hindi gano'n. Pero titignan ko rin kung nasa kondisyon ng ibon, makikita mo na bright, crystal clear ang mata. Kapag ibon wala sa kondisyon, makikita mo naman medyo pelang kulay or So, kung kondisyon sila, pero sa eyesight, Sa eyesight, no. Not exactly. Pero sa pedigree? Pedigree, second, pedigree. Pero most of the time, importante mahibo mo yung ibon. Okay. So, before nyo po i-pair, hinihipon nyo po muna? Yes. Okay, and then, yung mga criteria nyo for the breeding, kailangan condition muna. Number one, condition. The best talaga, number one, yung breeder. Nasa breeder naman talaga ang buhay Pag maayos ang breeder mo, yes, yung mga offspring lang matibay, mas malakas. So, paano po nyo po prepare yung mga breeders po ninyo bago nyo po isalang sa breeder? Una-una, may konting medication, deworming, mga ganyan. Bago yan. Flashing. And then, sir, with regards naman sa breeding, halimbawa, nag-breed na sila, sir.
may mga supplements pa ba kayo binibigay? Gumagamit po ba kayo ng pellet or Actually, nagbibigay rin ng pellets sa mga supplement, mga multivitamin sa tubig, mga ganyan. Actually, vitamins, maraming klaseng vitamins. yes, opo. Ano po ba yung prepared nyo ng mga vitamins? Mostly po ba yung pang malapat pang ano, or pang tao? Beforehand, bago member ako, ang gamit ko, pantao. Puro pang Ako man tao. Yes. Pero recently, marami na mga nasa market ang pang-ibon talaga. Yung mga pang-ibon ang gamit ko. Si Victor ang nagturo sa akin ng tao. Di ba? Tao. Most likely, mga big complex. Yes, yeah. And then, sir, with regards naman, di ba, sir, so na-discuss yun na po yung breeding po ninyo. Paano naman po magturo ng young bird naman po si Sir Marvins? Actually, yung young bird, almost 1 month na, ilalagay ko muna ng sa viewing for 2 to 3 weeks bago ko pakakawalan. Kamusta naman, sir, yung love location po ninyo? Love location? Kayo, yung overflying po ba? Kamusta naman, sir? Po? Sometime, nangyayari yun. Nangyayari yung ganun, overfly. Nagugulat yung ibon, bigla nag-overfly. Pero minimal. Nakipedakati ka. Hindi. Siya nagugulan. Yeah. So, most likely, sir, from the age po ng mga 1 month plus, Yes. nasa Avery lang po sila. Every Viewing. And then, mga ilang buwan po sila nagtatagal. 2 to 3 weeks. 2 to 3 weeks. Yeah. And then, sa papakawala. Bago papako. Before po ba kayo ng papakawala, pinapaliguan niyo po muna or... Yeah, ano, pinapaligon rin muna. So, Para hindi agad kumitig. and then, mga supplements for young bird, may ina-apply na po ba kayo, guys? Actually, most of the time, water soluble lang yung Puro water. Yes. Okay. Ilan ang breeders niyo so far nito? Right now, ang gamit kong breeders, as of now, ang talagang gamit ko ng breeders, mga 15. 15 pairs po. 15. May mga whites ka. Yeah. Anong line yung white? Yung whites ko, most of the, kay Harry. Yung tinatawag na, master. Master, oo. Then, that time, nag-import ako nung Johnston. Actually, hindi ko gano'ng nagamit. Then, ang gamit ko rin kay Luis. Louis Chu. Louis Chu. Yung puti. Mga BDB, sir. Yeah, oo. Saan po ang line ni Sir Luis yung mga whites niya? Hindi ko rin gano'ng kabihasa na hindi ko na naitatanong kay Luis kung ano mga lines ng puti niya. Alam ko dati, Emil the Weird pa. Yun ang, yung mga puti niya. Pero sir, in your racing career po, ano po yung mga best achievements, sir, na na-receive niyo sa That time nung, I think 1993 o 1994, yung San Francisco race, Futurity. Nag-second place ako to. Wow. Then, saka yung sa Maasim, Dirty Harry, yung si So, talagang pang-dulo, sir, ang mga... For long distance. Yeah, pang long distance, yes. Nalaman po natin na talagang pang long distance po yun. So, kailan niyo po pinapapik yung ibon yung par last 2 laps na? Most of that time, siyempre, nung una pa lang, for the first, from the beginning pa lang, unti-unti mo na pinapapik yan. Kasi wala namang kwenta yung first lap pa lang, pinapapik mo Sa dulo na nawawala na mas maganda nasa pang third or fourth na race na. Yes. Yeah. It's for long distance. So, okay. Sir Marvin, paano po kayo? Nag-road training pa po ba kayo? Paano yung sistema niyo ng pagtuturo ng young bird into road training? Yeah, nagtotos rin ako. First toss, mga lang, I think 1 kilometer. 1 kilometer. Step by step, yeah. Okay. Up to mga 5 kilometers, wala na. Tapos, sumasabay na ako sa track ng KHC. So, yung up to 5 kilometers yun po ba, paikot po? Between, yes, the area. Para hindi magulat. 1 kilometer, importante yun. Kasi yung pakawala mo, minsan nagugulat sila. Nagugulat First mostly, time. yeah. First time ko, grandstand, Quirino grandstand lang. Kasi nakawala mo dati, unang bitaw. Kung binibigla mo malayo na nagugulat ang ibon. Kaya the best, mga 1 kilometers muna. Tapos pwede na. Yeah, 1 or 2 times bago palayo ng konti. Up to 5, sumasabay na ako sa track ng